Good morning. Yan, good morning po sa inyo. May mga nagtatanong kasi, may nangungulit din kanina nga na ba't hindi ko raw i-content paano at bakit natalo etong si Abalos. Okay. Sabi ng iba, si Abalos nag-thank you na lang, hindi na nanira, ganyan, di ba? Tinanggap na lang. Alright. Pero alam niyo ba na eto hong si former SILG Abalos ay natalo po dahil sa mangga. Oh. Alam niyo ba 'yon? Tanong ni Channel Paris. Just asking, pwede kayang maging cabinet muli ni PBBM si Abalos after 1 year again? Yes, pwede po. Why not coconut? Pwede po. Basta lagpas po ng 1-year ban period. Diba? So, alam niyo ba na natalo siya sa mangga? Hindi nyo alam ano? Ito po yan eh. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo yung mangga. Kaya po siya natalo. Programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas Abalos. Diba? Alam nyo kung anong oras yan ginawa ni Aimee? That was 2 p.m. Bakit si Abalos ang kanyang tinarget? Bakit she named Abalos? Diba? Kasi alam nila yung lakas na si Abalos ang ini-endorso ng marami, dinadala ng mga vloggers, diba? Mga influencers, na dalhin natin si Abalos. At marami, mga nagko-comment na si Abalos. Maging sa mga loyalista, si Abalos ang preferred nila na iboto rin. Diba, may pinakita ko sa inyo noong nakaraan na survey from 23 hanggang 30 ng April this year. Ano ang sino-sinong iboboto ng mga Marcos loyalist? Ang lumilitaw roon ay panghuli si Abalos sa kanilang preferred choice. Tapos ang sinundan nito ay si Bongo. Tapos sa bandang itaas naman po ay si Ben Tulfo, di ba? So dalawa po yung 10 kinuha nila, pero si Abalos pa yung masakit, ibinilagay nila sa ilalim. Kaya nga, dahil sa ginawang ito ni Aimee, ulitin ko, sa mga Marcos loyalist, hindi po totoong solid ang mga Marcos loyalist. Watak-watak po ang Marcos loyalist. Alright? Watak-watak sa totoo lang. Pero ang pinaka-common, talaga iboboto nila si Bongo. So, and then si Abalos, pang-12, pang-kulelat. Dahil po sa ginawang ito ni Aimee, inapakan niya, kumbaga si Abalos dito, wala naman siyang basihan na si Abalos ang lumilitaw doon, di ba? Na parang naka-program. Sabi niya kasi rito naka-programmed machine daw. Allegedly programmed. Biglang banat, allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas Abalos, na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Diba? So tinarget niya talaga si Abalos. Bakit? Alam niya ho kasi ang mga Marcos loyalist, yung mga Marcos loyalist, marami po dyan mga loyalist tanga. Totoo po yun. So yung manggang itim na yan, si Aimee po yan. Okay? Sabi nga nito ni Isabel Valdez, overwhelming support of real Marcos loyalists to Senator Aimee Marcos and Mother Madam Imelda due to personal libelous attacks on them by bully vloggers. Sinisisi po nito ni Isabel sina Takero, Sangkay Janjan, Mike Silvera, Mima, Top 1, at saka si Yayam, na sabi, that caused defeat of some alyansa senatorial candidates. So sila pa rin yung nakapagpatalo. And, sorry, hindi ko pala naipakita sa inyo. Alis ka dyan, Aimee. Ito. No, I don't know that person. Kung ito ba ay loyalist o ito ba ay tauhan lang ni Aimee. Diba? So, ang ibig kong sabihin dito kasi ay
umiral pa din, kagaya sa Ilocos. I showed you yung sagot nila ng mga tao doon sa request ng anak ni Aimee. Di ba? Pero, nag-no sila, and then, kalaunan, putik na yan, ibinoto pa rin nila si Aimee. Oh. Natin kung mapapakita ko sa inyo dito yung sa Ilocos. Local, then go to province. Teka. Pakita ko sa inyo. Share screen. Alright. Tingnan natin Ilocos. Yan. Provinces. Okay, and then Ilocos. Where is Ilocos Norte? Tanduan, Cavite, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Yan. So sa Ilocos Norte, yan si Cecilia. Okay. Nasaan ang senatorial nila? Ayun, senatorial po nila. Number 1 po si Aimee Marcos. Sa Ilocos Norte yan. Region 1. Ilocos Norte. Di ba? Number 1 pa nila. Tignan naman natin ang Ilocos Sur. Tapos syempre yung mga taga-ibang lugar din, 'di ba, na actually nung araw ng alyansa pa lang, ako, yun din ang sinasabi ng matatanda na uy, wag niyong kalimutan si Aimee Wala, kawawa naman, wala siya mapupuntahan. Parang ang sama pa ni PBBM Ako, nangyayari itong mga to. Parang si PBBM pa may kasalanan sa pinagagawa ni Aimee. 'Di ba? Parang itinaboy pa siya ni PBBM. Ganun sila kaiingot. Hindi tumitingin sa ano bang ginawa ng taong ito. Sa Ilocos Sur, ganun din, number 1 din si Aimee. Yung mga grupo rin ng mga Marcos loyalist na hindi mga kabilang diyan sa dalawang probinsya na yan, 'di ba? Actually, yung ibang lugar ganun din sa Ilocanja. Hindi rin po nila niligwak yan si Aimee. Na kung tutuusin, hindi naman niya talaga deserve ang manalo pa. Kaya lang, umiral na naman yung pagkakampi-kampi kahit na mga magmukhang tanga lang sila sa pinagagawa ni Aimee. Basta loyalista ako, may mga nakita na may mga narinig rin ako na argumento na na hindi mo kami matatawaran kasi basta't ang apelido Marcos, susuportahan namin yan. Kahit ano pang gawin yan, kahit na masama pa, makakaapekto ng di maganda sa bansa, support pa rin talaga kami. Hindi namin yan tatalikuran. Patay tayo dito. Sabi ko, hindi ka ako aasenso ang bayan sa ganyang estilo ninyo. Dahil hindi kayo tumitingin sa performance ng isang tao. Ang sinisiraan niya kako ay ang ating Pangulo. Di ba? Sino ba ipinaglaban natin, kinampanya natin, pinaghirapan natin noong panahon ng Uniteam? Hindi ba, di ba, M1 Star Danny TV? Si Aimee ang pinaghirapan. Ang problema, hindi, si PBBM ang pinaghirapan, di ba? Yun ang nakakainis Tapos meron pang iba na hindi ang alam na paniwala namin talaga ginagawa ni Aimee yan kasi ini-spy yan. Sabi ko, Diyos ko, ano ba namang klaseng kabubuhan yan? Papatayin ni Basti yan kung nangi-espiya lang siya sa kanila. Di ba? Ay nako. Sabi, tinatanong ko nga bakit hindi sila naniniwala doon. Di ba? Hindi sila naniniwala. Ang paniwala nga kasi talaga nila, ginagawa lang ni Aimee yan kasi para kay PBBM. Blood is thicker than water.
Good luck. Good luck talaga. 'Di ba? Hindi ho ako magtataka na kapag baka si Amy pa mismo ang magsampa pa ng impeachment sa Kongreso. Ay, nako. Kaya ho, yan po yung dahilan ng pagkatalo ni Abalos. Bukod pa doon siyempre sa malaking failure ng kanilang kampo. Pero isa sa malaking nakita ko ritong epekto ay yung 2:00 pa lamang ng hapon, pinalilitaw na ni Amy na si Abalos ang nandadaya. Siyempre, yung mga Marcos loyalist na, nako, kung papipiliin ako, Amy Marcos o Abalos, pipiliin namin si Manang. Kasi anak ni Cafferty. Anak ni Apo Lacayan. Marcos yan. Kahit ano pang gawin yan. Yung mga konsentidor. Yan, sila yan. Ganyan. Yan ang dahilan, yan ang katuwiran nila na mali. So, yan yung mga yung mga blind followers. See no evil, hear no evil. Diba? Tapos, ang sinisisi pa kung tutuusin ang Pangulo natin. Kaya naman nagkakaganyan si Manang kasi si PBBM walang utang na loob, pinalibing ang tatay nila. Pag nakakarinig ako ng ganun Diyos ko, ikaw kaya ka ako, ipakremate kita. Hindi, so hindi nyo baka ako naiintindihan ang ginagawa ni Amy? Sa ginagawang ng kanyang kapatid. Nagsisikap si PBBM maging maayos ang bansa natin. Ito namang mga mapanira sa Pangulo, kinukonsintit, sinasabayan pa ni Amy, tapos kako kayo, ang sasabihin nyo lang, tama naman si Manang. Matigas lang ang ulo ni Bongit. Uy, naku po, nakapangilabot kayo kako. 'Di ba? Kasi nasabi ko yan ang loyalista nga. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga kakamping dahil po diyan. Kahit na mali na. Ultimo nga si Francis Leo Marcos noong 2022. Binoto. Totoo, daming loyalista binoto. Kasi daw apelido Marcos, my God. Nireveal na nga ni Takero yan na fake Marcos yan. Ang tunay na apelido dyan ay Madungis. Mangusin. Diyos ko. Ay nako, anyway. Andyan na yan, di ba? Iba mga pagkakamali rin ng mga tauhan ito ni Abalos, hindi direkta sa issue. Maraming issue na maganda sana na marinig natin ang kanyang pananaw. Ano yung resolution niya sa issue na yon, di ba? Maganda sana, kaya lang yung kanyang PR team hindi ho. Tapos nagpapaka parang pa-teenager na hindi bagay. Nagtatang twister. Hindi bagay, di ba? Wala sa hulog. Isa pa yun. Tapos may mga lugar na nire-request na puntahan, hindi naman nila binababaan, minomotorcade lang. Mga mayor, di ba? Pagka ganyan dapat mga first timer dapat musigasig. Okay,